First of all, I'd like to thank the Father, Lord and King, Jesus Christ, Creator of us all, to His appointed Son, Pastor Apollos Kibuloy. And maayong hapon, maayong araw, maayong gabi dyan sa iba kasi sa iba't ibang mga lugar, whole world kasi yung kingdom. Iba't ibang mga time at ibang mga dito, araw doon sa Canada, gabi. So, mga kapatid, bakit meron kaming pangalan na Justice for Pastor Apollos Kibuloy? Why? Kailangan kasi ng hustisya na aming pinakamahal na pastor. Hindi ibig sabihin na kampi kami kasi religion namin. Hindi. Kasi alam namin na innocent ang aming pastor. Since the beginning, alam namin kung ano ang aming pinasukan na makaligtas sa aming mga kaluluwa. Kasi iba't iba tayo, meron tayong mga religion eh. Bakit? Anyway. Bakit nang himasok ang state sa church? Diba meron tayong constitution dyan na different ang state sa church. Kailangan yan different eh. Huwag mong panghimasukkan ang church kasi iba yung state. Bakit kayo nang himasok? Bakit ano ba ang motibo niyo? Bakit niyo pinagkakaladkad o gusto nyong ano ba yun? Persecution? Persecution bang tawag dyan? Kasi marami namang churches sa Philippines, hindi lang naman KOGC. Ano mo nakita nyo? Baka sa likod niyan meron kayong motibo na gusto nyo ibagsak, kaya gusto nyo makuha ang mga sumusuporta sa ibabagsak ninyo, di ba? Anyway, mga kabayan, dapat mag-search kayo. Before kayo mag-judge, sabi natin buhay na Panginoon eh, judge not be judged and God will not judge. Mayroong Panginoon sa langit. Ang nagpadala yan kay Pastor Apollos Kibuloy, ang Panginoon na hindi nakikita. Di ba sabi ng Panginoon? God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Spirit ng Panginoon. Kaya yun, hinawag niya si Pastor Apollos Kibuloy, papasukan ang kanyang katawan para maganap ang kanyang plano dito sa sanlibutan. Diba sabi natin po ng Panginoon sa Mateo 6:10, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kanyang kaharian ay bababa dito sa lupa para makapasok ang kanyang mga anak, lalaki at babae. So, sasabihin natin na gawa lang tayo ng kaharian na hindi walang confirmation sa langit. So, hindi pwede yun eh, matanggap din yun sa langit kasi ang galing dito hindi akyat doon. Ang makaakyat doon sa langit, ang galing sa langit, nabababa dito sa lupa at babalik din sa langit. Yun. Hindi naman tayo makasabi na wala tayong confirmation at hindi pa tayo nga na nakapasa, hindi pa nga tayo nag-repent, diretso na tayo sa langit. Hindi pa pwede yun. At ang rapture na tinatawag nila, magsiliparan sila doon, hindi totoo yun. Kasi sinabi sa Mateo 16, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. At sa John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Puro kingdom of God yan. And 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang mga verses na repeat sa amin ng aming pinakamahal na pastor. So, kung sa tingin nyo na righteous pa kayo sa kay pastor na pinapukol nyo ng mga kasalanan na hindi niya ginawa, mag-search muna kayo. Tingnan nyo muna kung anong nagawa ni pastor at ginawa. Na tingnan nyo muna kasi hindi tayo maka-judge. Ang judgment kasi, ang accusation kasi madali lang yun. Pero mahirap yan patunayan. Patunayan mo muna ang sinasabi mo bago ka magsalita kasi ang salita mo, ang words mo
At pinapakinggan mo, be careful din tayo sa ating mga pinapakinggan, mga kapatid, mga kabayan. Kasi kung ano pinapakinggan natin, espiritu yan. At yan din ang lalabas sa ating bunganga. Pero hindi natin namalayan na ang kung ano pakinggan natin, mga espiritu yan na papasok sa ating mga kaluluwa at magdeposito sa atin na yun ang base ng ating kaligtasan. Kung sino pinapakinggan natin, yun na yun ang papasok sa atin. So, be careful tayo. So, mga kabayan, Justice for Pastor Paul Kibuloy. Bakit? Pinagtutulungan na eh. Kung mali yung mga pamamalakad sa kingdom, bakit dumami ang kingdom? 7 billion na. 7 million na. Tataas pa kasi everyday, meron pumapasok. Hindi mo masabi na dyan lang yan. Kasi nakikita namin, ang lahat namin na, kumbaga, sinabi naman natin Panginoon sa Malakay 3:10 na magbigay ka ng iyong tithes and offering. Magbigay ka ng 10% ng iyong kita. Kung mayroon kang kita ng 100, bibigay mo yung 10 sa pagmamahal. Wala kasi sa pilitan yung pagbibigay eh. Magbigay ka ng, kumbaga, may income kang 50, magbigay ka ng 5. At sa iba dyan, ang love offering mo, kung magkano ibigay mo, wala na sa pilitan yun. Kasi ang pagbibigay na sa pilitan, hindi naman tatanggapin ng Panginoon yun, di ba? Sa Malakay 3:10, nag-follow lang yan si Pastor sa from Genesis to Revelation, ng mga verses. Kasi kung bawal ang Bible at bawal ipamumuhay yun, sana kinuha nyo na yun. At kayo na maging Diyos dyan sa Senado. Kayo na ang Diyos dyan sa Senado at Congress. Kayo na ang masusunod. Kayo na lahat. Hindi po pwede yun. Kasi ang sa konstitusyon, meron lang kayong kapangyarihan dyan nakaupo. Sa dahilan sa mga tao kasi binuto kayo dyan. Kaya dapat ang pakinggan nyo ang taong bayan. Hindi nyo pakinggan ang mga heresies, ang mga marites. Kasi sila naman na magkuha ka ng mga witness. Sabihin mo na, bayaran mo lang yun. Kahit sinong tao ngayon, except lang sa mga hindi mababayaran, ay magsasalita lang naman. Tapos magkuha lang sila ng pera pero hindi nila alam. Yung papel pala nila ay si Judas na Iscariot. Kaya forever na yan na nakarecord yan sa langit. Kasi huwag tayo magpadala. Kahit bibigyan ka pa ng ilang milyon yan, maubos din yan. Pero pagtanda mo, 70 sa Bible, 3 and 10, 70 lies fun is 70. So, over 70 is blessing na lang. No? Ang ating mga salita, kung sino kinakampihin natin, yan ay ang ating kaligtasan. Kung kumakampi tayo sa good, which is God, kasi sa langit, hindi ko na yan, anyway, hindi na ako, kumbaga, nasusurprise bakit nangyari ito. Kasi sa langit, mga kabayan, mga kapatid, sa langit, una na yan. Una na nangyari ang war sa langit. War jud kasi doon sa langit. Kasi nagbangayan, sinumpukay din sila ni Michael Arcangel at saka si Lucifer kasi magkapatid yun. Pero nung una, pinakamamahal ng ating Panginoon, si Lucifer kasi siya very right hand angel siya ng ating Panginoon. The angel of light, lahat ng sekreto ng ating Panginoon, alam ni Lucifer. Kaya sa sobrang iniquity sa yung bang pride of life, gusto niya kasi maging hari. Gusto niyang patalsikin ng Panginoon at siya umupo sa trono ng ating Panginoon. So, sa 1/3 ng angel, sa langit, na-convert yun ni Lucifer. At naghamok si Lucifer at si Michael sa langit. So, saan sila ngayon? Kasi natalo si Lucifer sa langit. Hindi niya nakuha yung throne ng ating Panginoon. Tinapon sila dito sa lupa.
So, asan na sila ngayon? Yun na ngayon, ang war against the throne of God. Papel ng ating Panginoong Hesus. Kasi templo niya si pastor. So, ang Panginoon Hesus ay dito na sa lupa at naging katawang tao. Ang pinasukan niya si Pastor Apollo Kibuloy. So, ang kanyang mga angel, ang kanyang mga arkanghel na sa paligid niya. At ang mga Lucifer na pinasukan ni Lucifer, yun ang mga dissident na lumayas. Sila yung pinasukan. At meron silang mga 1/3, how many millions din ang ilang kanilang nakuha. Pero, sa side naman ng good, kay Pastor, marami rin, billion din. Follower din. So, naghamok na ngayon sa dito sa Lebanon. So, be careful tayo kung sino pinapakinggan natin at sino pinaniwalaan natin kasi lalabas din yan sa ating mga bunganga at mag-defense tayo sa good and evil. So, yun na yun. Kasi mga dissident, galing din yun sa loob eh. Inintrasan din yun si Snakehead. Inintrasan siya ng tithes offering. Siya yung nag-handle ng lahat ng pera ng kapatiran ng whole world. So, anong ginawa niya? Binitrade niya, tinaidor ni Pastor. Si Pastor, hindi yan naghawak ng pera. Meron yan mga treasurer, meron niya kung sinong ipahawak. So, si Snakehead, Nepalis yun. So, ngayon, siya yung ang papel ni Snakehead, si Lucifer. Kasi, naintrasan na siya ni Pastor at saka yung mga galamay niya, isang pamilya, sila yung nagtraidor baga sa ating Panginoon at sila naging Lucifer. Silang naging 1/3 of angel at marami pa silang kino-convert. So, yan ngayon ang sasanlibutan, Senate at Congress at ang PBM, nadala na sila. So, wala tayong magagawa kahit na mataas silang akala natin sila na mataas. Pero nag-unite sila. Nag-unite sila sa mga terrorists, sa mga drug lords, sa mga corruption. Sila ngayon ay, kala mo, nagde-defend sa mga tao, pero hindi. Kung hindi kayo mag-defend sa good, kayo din ang mangyayari kay Pastor ay mangyayari din sa inyo. Hindi yan special kayo na hindi mangyayari sa inyo. Kasi kung hindi kayo mag-fight sa evil, either, at saka hindi kayo mag-defend sa evil, hindi kayo mag-defend sa good, at sa evil kayo, depende rin yan sa inyo kasi meron tayong freedom of choice na ibinigay ang ating buhay na Panginoon. Praise the Father's name. Hallelujah. So, mamayang gabi, merong tonight, andyan si FRRD at saka si Inday Sara na mag-join sa big prayer rally. So, mag-attend tayong lahat at makinig. Kasi lugmok ng Pilipinas, kung di ninyo i-defense, kasi si Tay Digong, si FRRD, nagde-defense yan. Siya yung tagapag-fight sa mga drug lords, sa mga droga. Si Pastor naman sa mga terrorism, so corruption, sino mag-fight, fight na dala na din nila. Pero malalaman natin kung sinong nagde-defense sa mga corruption, terrorists, and drug lords. So, andyan sa Congress and Senate. Ang iba dyan, mga mabubuti naman, yung iba dyan, hati. So, malalaman natin kung sino ang nag-defense sa good. Kasi, nagde-defense yan sa kanila ni Pastor at ni President Rodrigo Duterte. So, bakit si Pastor yung akala nila silang nila matumba? Kasi akala nila pastor-pastoran lang, pero hindi nyo alam na si Pastor ang templo ng ating Panginoon sa 1 Corinthians 3:16. Know ye not that you are the temple of God and the Spirit of God dwelleth in you? Templo yan ng Panginoon, hindi nyo yan marumpag, hindi nyo yan magurgur, hindi nyo yan kasi babalik at babalik din sa inyo.
Kasi merong Diyos sa langit, ang buhay natin, hindi sa atin. Ang lahat ng sa atin, hindi sa atin. Huwag niyo kamkamin ang hindi sa inyo. Ibalik sa tao ang para sa tao. Kasi dito sa sanlibutan, walang nagbato na tao. Dito sa sanlibutan, ang tao ay mamatay. Ang katawan, babalik sa lupa. At ang kaluluwa ay babalik sa Panginoon, pero may judgment na. Andun lahat nakasulat. Ang lahat na pinagsasabi mo, either good or bad, sa kanyang templo. So, sana maliwanagan kayo. Ang mga binabato nyo kay pastor, patunayan nyo muna, search nyo muna. At sa so many years na, bago lang kayo lumabas. Bakit? Dahil lang sa pera. Ang pera kasi madali lang maubos, parang tubig lang yan eh. Pero ang inyong ginawa na pag-betrayed kay pastor ay lalabas, nakasulat na yun sa inyong book of life sa langit. At one day, ninyo alam, baka di na kayo makagising. Salamat lang sa Panginoon kung mag-wake up kayo na buhay pa kayo at may hininga. Kasi yung buhay natin hindi sa atin eh. Hindi tayo makasabi na, ganyan. May inano ka mo na i-brain mo, ipahid nyo kay pastor. Ang lahat ng mga kabulukan, ang lahat ng mga ginagawa nyo kasamaan, ipahid nyo kay pastor. Kasi si pastor, for 38 years, hindi yan makasalita ng words of God. Hindi yan makaserve sa Panginoon. Hindi yan makatayo kung ganyan lang at wala siyang ginawa kung simple na tao lang siya eh. Kayo, tingnan nyo muna yung mga sarili nyo, mga ginawa nyo, kung anong nagawa nyo before kayo mag-judge. Kasi ako, kampi ako sa Panginoon. So, kampi ako sa Panginoon, sa kay pastor kasi siya ang pinili na katawan ng ating buhay na Panginoon. Sana maliwanagan kayo sa inyong mga pinagkakagawa. It's time meron pang change. So, you have to be listen both side. Huwag tayong maghusga, huwag tayong no respect sa mga churches kagaya ng KOGC. Hindi nirespeto. Gusto pang kalad ka rin at paresto. Basahin nyo muna yung konstitusyon. Na different ang state sa church. Dapat irespeto nyo kung ano ang ways ng every churches. Kasi it's unfair kung ang KOGC lang ang kalad ka rin nyo kung ano-anong i-persecute nyo, ipopukol nyo. Pero ang ibang churches, pabayaan nyo lang. Pareho mga ibang mga churches, pareho din yan. Kala nyo. Ay nahalapan yung mga kung ano-ano, mga mga ganyan-ganyan. Alam nyo kasi, ang pag-serve sa Panginoon, yung mga giya sa time ni Jesus Christ, meron ba sila binibigyan ni Jesus Christ sa mga tauhan niya, mga 12 disciple niya, ng mga is at mga protection? Di wala kasi will nila yan eh. Kasi every one of us mayroong freedom of choice. Kayong dapat yan magbigay ng mga Congress at saka Senate, kayong magbigay sa mga tao. Hindi si pastor ang inyong imando na bigyan ng ganyan, bigyan ng ganito. Buti nga si pastor nakapalipad pa in abroad sa mga full-time miracle workers. Nakasend pa sa abroad, nakapaaral pa kayo, nakasend kayo, nakapaaral kayo. Sus Maria Joseph, naku, tingnan nyo naman yung mga ano ninyo, pinagkakagawa. Huwag ninyo ipahando lahat kay pastor. Buti nila siguro maging government na lang si pastor para nakatulong na nga ng mga Children's Youth Foundation. Meron siyang tinulungan, meron siyang pinakain every birthday niya. Tingnan nyo na lang sa every birthday niya na marami siyang natulungan ng mga kabataan. Kayo, ano bang tinulong nyo? Bibigyan lang kayo ng pera, laylo na kayo agad, tatrampulin ninyo ang isang templo, hindi nyo kakalain. Ang gusto nyong ikalad ka rin at saka pakan at tulisokon, templo ng Diyos, mamaya, gigising na lang kayo, wala nang lahat sa inyo. Baka mawala ng Maynila, isi-separate na sa state, kasi nilamo na ng tsunami. Paanohin nyo pa si pastor? Ipa-upset pa. Kasi meron talagang mangyayari dyan sa inyo. Baka pagising nyo, wala nang ang tubig, nasa bubungan nyo na.
Galitin nyo pa si pastor, galitin nyo pa. Kasi halos kayo dyan lahat sa Maynila. Baka kung pagising nyo, ano na, puro tubig na. Lalangoy na lang ngayon na lang kayo, pero hindi nyo alam na hindi na kayo pala makaano kasi puro na nilamon na pala kayo ng ng ocean. So dapat matakot din tayo sa Panginoon kasi hindi puro pera eh. Hindi pera-pera lang 'yan, no? Pera-pera lang. Dapat mag-depends tayo sa good kasi meron tayong mga kaanak, meron tayong mga sumusunod pa sa atin na kung anong pinagkagagawa natin, ganun yung susundin nila kasi ganun yung pinagkagagawa. May happy ka na gumawa ka tumanggap ka ng pera at ididiin mo yung tao na walang kasalanan. Hindi mo pala alam, forever mo yan na babayaran sa kabilang buhay, doon sa hell. Naku, i-change nyo na yan yung nyo doon sa Pilipinas. Pinaka-Christian ka mo, pero yung ginagawa, hindi naman totoong Christian. Hindi naman ako nagja-judge, pero dapat, din tayo, fair. No? Huwag tayong mag-defend sa evil. Kasing evil, ano ba yung evil? Siya din yung papatay sa sarili niyang mga evil. So, para matakpan ang kaibilan niya. Yun lang. Praise the Father. Hallelujah. Justice for Pastor Apollo Sikibuloy. Justice for Pastor Apollo Sikibuloy. Kami, nananalangin kami. Meron kaming Diyos, kayo wala. So, kaya matakot na kayo. Lahat ng kapansalamatan ay binabalik ko sa inyong dakilang pangalan na ipipray kayo namin na magbago pa ang inyong mga isip. Ito na lang. Amen.